Metro and Mega Manila, tutok na po dito sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Makakasama po Ella ni Bensal, and this evening sasamahan nga po muli tayo ng ating pinagkakatiwalaang Family at Integrative Medicine Specialist. Welcome po natin none other than Dr. Irene Lim. Good evening, Doc. Good evening, Eli, and also to our listeners and televiewers, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ngayong gabi ito, Doc, pag-uusapan natin healthy tips to be younger. Aba, maraming magkaka-interest dito, Doc, dahil gusto nila magmukhang bata pa rin sila, 'di ba? Kahit nasa senior citizen age na sila. Okay, yes. So unang tanong natin, Doc, bakit nga po ba kailangan yung mga healthy tips na dinidiscuss natin dito sa ating programa? Of course, lahat tayo nag-age and all of us wants to look younger, no? Healthier. And aside from that, of course, we want to live longer. And speaking of living longer, kailangan naman yung hindi ka bedridden, di ba? So we want to have younger looking body, to live longer and have a quality life, of course. Of course, gusto natin humaba yung buhay natin, yung ma-enjoy pa natin, Doc, yung mga pinagpaguran at pinaghirapan natin, di ba? Gusto pa natin maka-travel ng marami. At kasama syempre yung mga mahal natin sa buhay. Pero ano nga po ba, Doc, yung mga healthy tips na itong sinasabi natin? Number one is kailangan daw palagi tayong ngumiti at tumawa. Smile and laugh. Every day, So, kasi may mga pag-aaral, so hindi ho siya kasabihan. May mga studies na kapag nanonood kayo mga nakakatawang palabas, nababawasan ho yung galit ninyo at ninyo ng 61%. Pati ho yung pagod natin, nawawala din ng 87%. So, ayon sa pagsusuri, kapag daw tayo ay tumatawa, tumataas ho yung levels ng ating endorphins sa katawan. Yan yung mga hormones natin na nakaka-stimulate, nakakapagpasaya, nakakagising. Isang chemical na nagpapalakas din ng immune system natin. And hindi lamang yun, yung mga white blood cell natin, di ba yung puting dugo, yan yung mga cells natin na panlaban natin, no? Yes. And antibodies, lumalakas daw yung mga sundalo natin sa katawan pag tayo ay tumatawa. And dahil dito, mas nalalabanan natin yung mga infection. And other benefits ng laughing, nakakababa din daw ng blood pressure kaysa dun sa laging nakasimangot. And nakakaganda rin daw ng daloy ng dugo, both sa heart and sa brain. And pati yung mga body pains, di mo nararamdaman pag lagi kang masaya. So dapat daw, of course lahat naman ng tao may kanya-kanyang problema sa buhay, but nasa pagdadala yun. No? So wag daw nating seryosohin ang lahat ng bagay at matuto tayong tawanan ng ating sarili at ang problema. And also according sa mga expert, subukang tumawa ng ilang minuto, kahit ilang minutes lang ho, every day. And kaya hahanapin nyo ho yung mga katawa-tawang ordinaryong situation. At pag ho kayong kakausap ng mga taong negative, kasi ho madadala kayo sa energy niya, which is also negative. And sumama ho kayo sa mga taong masayahin. Mabigyan kayo ng good energy. Yes. And kailangan ho positive ang pananaw sa buhay, makipagkwentuhan lagi sa mga tao, wag ho yung nag-iisa kayo sa kwarto, and magbasa ho kayo ng mga healthy lifestyle, sports, entertainment. So kung medyo na-stress kayo sa mga daily news natin, wag na ho masyado kayo doon. Doon ho tayo sa mga nakakatawa at nakakaaliw na palabas. At pati na rin ho tugtog. Kaya nga sabi, laughter is the best medicine. Kaya ho inuna natin yan of all, no? Ayun. Yung smiling pagngiti pala natin, Doc, hindi lamang mainam para sa ating physical appearance, 'di ba? Kasi kapag humingiti ka, para ang ganda-ganda mo, 'di ba? Parang ang bait-bait mo. Also,
nakakatulong ito sa ating mental and internal organs. Yes. Tsaka mas marami tayong muscle na nagagamit pag nakasimangot tayo. So mas lesser ang muscle na nagagamit pag tayo ho ay naka-smile. Ayun, kaya pala dapat ngiti-ngiti tayo, ano, wag nakakunot lagi ang noo. Anyway, Doc, ano nga po ba yung healthy naman sa pagkain na pag-uusapan natin, ano, bakit sinasabing mas maganda or mas mainam kung kalahati lang yung ating kakainin o kaunti lamang? Ganito yon, no? Simulan muna natin sa plate. Ano bang dapat laman ng pinggan? So, dapat ho, kalahati ng pinggan nyo, gulay at prutas. Tapos 1/4 po doon sa carbohydrates, so yung kanin, and 1/4 lang po sa protein. So hindi ho, di ba, mga Pilipino, kalahati ho ng pinggan, baliktad kanin, at nagkakaunti hong ulam. So very bad ho yun kasi mataas sa sugar and tatabaho tayo. Lahat ho ng sakit andiyan na pag tayo nag-gain ng weight. And yun ho ang tinatawag na healthy plate. Pero healthy plate po, pero wag ho marami. Kaunti lang ang ilalagay ninyo sa pinggan. Yung para lamang hong maibsan lamang yung ating gutom, tama na. Hindi daw ho tama yung busog na busog tayo bago huminto sa pagkain. May importance po yun. Yan ho ang sikreto ng mga sinaunang tao kung bakit ho nagtatagal ang kanilang buhay. So, pakonti-konting kain lamang. Kaya ho yung mga payat-payat, mas matagal ho ang buhay niya kaysa sa mga matataba. Why? No? Dalawang bagay ho kasi. Pagka ho kaunti lang ang ating kinakain, syempre ho, pag kumain tayo, di ba? Lahat ho ng parte ng katawan natin, simula ho sa digestive system, o pati muscles natin, pati ho respiratory, lahat ho ng system inside the body is working. So, nagtatrabaho ho yan lahat once nagpasok ho tayo ng food. Kung marami ho ang kain natin each meal, tapos madalas pa tayong kumain, hindi pa ho niya na uubos tunawin yung previous na kinain. Eto na naman po, naglagay naman tayo ng another food, di ba? So, magtatrabaho na naman sila. So, ibig sabihin ho, overwork lahat ho ng organs natin pagka ho, ang dami-dami natin kinakain. So, mas nakakapahinga ho yung mga cells natin kapag kakaunti lang. So, doon ho sa time na pahinga, doon ho mangyayari yung pagkakaroon ng cell repair. So, wala na siyang tratrabahuhin, yung mga damaged cells natin, i-repair niya ho yun. Kasi may sarili hong healing ability ang ating katawan. And another thing, yung mas malalim na reason, yung tinatawag hong autophagy. Pinag-aaralan ho kasi ngayon yung autophagy na yan. It is because kaya nauuso yung intermittent fasting. May nag-intermittent fasting na every 12 hours, ang interval ng kain, merong every 18 hours, merong every 24 hours, no? So, pag na-attain daw ho kasi natin yung ganong distansya ng pagkain lamang, ano ho, yung sarili ho nating immune system ang parang kakain or papatay doon sa mga toxins at mikrobyo ng sarili nating katawan, no? So, kaya lamang ho, may pag-aaral din ho na kailangan ho 36 to 48 hours bago talaga maabot ng katawan natin yung tinatawag na autophagy. So, kahit ho hindi yun ang maabot ng ating katawan, doon na lamang ho tayo sa cell repair, ayun ho, talagang sure na magagawa ng body natin pagka ho kaunti lang ng kinakain. So, kasi ho, sa autophagy, medyo may pinagtatalunan pa ho dyan kung ilan talaga yung hours. Kasi ho, sa 36 to 48 hours, 3 to 4 days na po yun. Baka imposible naman na hong maabot pa ng tao yan.
kung laging ganun lang ang kain mo, no? So, parang hindi na ho siya masyadong healthy. Basta konting kain lang, mas hindi ho overwork ang katawan. Kaya naabot ho natin yung autophagy o hindi. But the cell repair, maaabot ho talaga yan ng katawan. So, mas hahaba ho ang buhay natin pag lahat ho ng organs natin nare-repair yung mga damaged cells, no? Pagka ho sobra-sobra sa kain, naku po, overwork po ang ating body, no? So hindi po maganda. Maikli ho sa buhay ang ganong practice. No? Okay. Kung meron tinatawag, Doc, na parang na-overwork dahil nga mayat maya kain, ang dami mong kinakain. Yung intermittent fasting, Doc, ito yung binibigyan natin ng pahinga, espasyo, oras, yung katawan natin para ma-digest, 'di ba, Doc, yung ating mga kinain. So, ilang oras dapat ba talaga yung ideal na pahinga bago tayo muli kumain? Kadalasan kasi ang naaabot lang naman ng tao is yung 12 hours. Kaya pa yun, no? Okay. Kasi parang 2 beses ka lang kumain sa isang araw. Yes. For me, 12 hours is already good, no? Kasi 18 hours medyo sobra na sa kalahati yun. I don't think it is that healthy. Kasi, di ba, they are looking only on the one side. But on the other side, pag palagi ka kasing nalilipasan ng gutom because sinusunod mo nga yung ganong interval, Yes. prone ka sa gallstone. Kasi hindi mo nagagamit, di ba, sabi natin may biological clock ang body. Pag oras ng breakfast, lunch, and dinner, nagproproduce ng hydrochloric acid yung tiyan, nagproproduce ng bile ang gallbladder, hindi mo nagamit. Kasi nga, hindi mo nagamit yung pang breakfast, hindi mo nagamit yung pang lunch. Titigas po yung sarili nyong bile. Siya ho ang magiging sarili nyong gallstone. Tapos mau-ulcer din ho kayo and gastritis because yung hydrochloric acid hindi nyo nagamit. Kung paminsan lang, okay. But pag regular na ganun, may mga sakit din hong pwede tayong makuha sa pagsunod ho sa intermittent fasting. Kaya kailangan ho tinitignan yung both sides, hindi lamang ho yung benefit. But yung sickness din po na pwedeng magkaroon tayo by doing that practice. Tsaka sinasabi rin, Doc, 'di ba, na hindi siya ideal for a long-term na practice yung intermittent, 'di ba? Kasi nga maapektuhan rin yung iba nating internal organs. Anyway, pag-usapan pa po natin, Doc, iba pa nga pong healthy tips para nga po mas maging bata tayong lahat sa ating pagbabalik. Para nga po sa mga gusto pong magpakonsulta, Doc, ang inyo pong clinic address, hotline number, and of course, yung social media niyo po na kung saan pwede nila kayong i-follow. So we are at Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. Our hotline 8546-9412, 0922-875-2899, and 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899, and 0919-995-6168. Paki-type lamang po ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and Facebook, and paki-like, share, and subscribe na rin po. For more health tips, tutok pa rin po dito sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Ang healthy tips to be younger ang ating topic. Kung kanina napag-usapan nga natin tungkol sa pagkain. Ngayon naman, Doc, pag-usapan naman po natin yung tungkol sa pagtulog, 'di ba? Ano po ba yung sinasabing best habit in sleeping? Kasi marami ang nag-underestimate ng tulog eh. Yes, because of yung kanilang ginagawa, trabaho, o yung mga nag-aaral ho, talaga ho, naiiba-iba ho talaga ang nangyayaring tulog sa tao. But of course, hindi ho kasi alam ng tao na talaga hong dapat sa gabi tayo dapat natutulog at dapat ho talagang araw tayo magtrabaho. Wag ho nating binabago yan. So kung pipili ho tayo ng work, wag ho tayo doon sa graveyard shift as much as we can maintain, no? Ang tamang tulog po is, of course, 7 to 8 hours.
If it is more than 8 hours, okay lang po. Wala hong problema yung sobra. Ang may problema ho yung kulang. At ang tamang oras ho ng sleep is 9 p.m. Kasi ho, yung time na yan din ho yung time para sa release ng melatonin, which is a sleeping-inducing hormone. Pag hindi ho tayo nakatulog sa alas 9, kailangan ho cortisol or stress hormone ho kasi ang ma-produce natin, which is not good for the body. Pag hindi ho natin nahabol ang alas 9, yung alas 11 ho, habulin man lamang natin. So kasi ho, 9 to 11, dyan ho nagpapahinga at nagre-rejuvenate ang ating apdo, so gallbladder. Kasunod na po niyan, 1 to 3 a.m., our liver. So yan hong 4 na oras na yan, 11 to 3, yan ho ang pinaka-importanting oras ng tulog sa buong 8 hours ninyo because yan ho ang time for cell repair, yan ho ang time for detoxification, naglilinis ang katawan, and yan din ho ang time for hormonal production. So matulog man ho tayo, halimbawa call center agent ka, baliktad ang tulog mo, matulog man ho tayo, so hindi ho mako-compensate yung hindi tayo nakatulog ng 11 to 3 ng gabi. Kasi ho, yung 11 to 1 ng tanghali, hindi na ho gallbladder yan. So heart na po ang nagpapahinga dyan. Yung 1 to 3 p.m. ng hapon, hindi na ho yan ating liver. Yan na ho ay ating small intestine. So kung araw-araw, ganun ang ginagawa mo, gallbladder and liver mo, hindi siya makaka-survive ng hindi ka magkakasakit. And yan din ang reason kung bakit yung mga puyat ho, yan yung mga tumataba. Kasi sa liver, hindi nakakapag-undergo ng lipolysis, meaning breakdown ng fats. Yung mga fats nyo kinain, hindi yan nabe-breakdown kasi trabaho ho yan ng liver. So tatabaho kayo. Kahit na nag-exercise naman siya, Doc? Yes. Kasi mahirap po magpapayat pagka ang liver ninyo hindi healthy. And another thing, yung tamang haba naman ng tulog, which is 8 hours or more, makakapagpahaba pa rin po yan ng ating buhay. Bakit po? Yung chromosomes po natin, yung pinakadulo noon, we call it telomere, na nalelengthen ho siya. So pag humaba ho, kahit kaunti lang ang telomere, hahaba din ho yung ating lifespan. Ganun ho. Kaya di ba pag lahi ng mga mahahaba ang buhay, halos majority ng lahi nila puro mahahaba ang buhay. Kasi yun ho yung nasa chromosomes nila. Now, by simply following the right length of sleep and yung tamang oras ng tulog, pwede ho nating ikadagdag yan sa haba ng ating buhay. No? Okay. Ayan, yung pagtulog natin napakahalaga dahil nakakabata nga rin po ito. Nakaka-blooming, di ba, Doc? Nakakaganda ng aura kapag yung sapat yung tulog natin. Unlike kapag puyat-puyat ka, diba? At sabi nyo nga po, nakakahaba rin ito ng buhay. Yung kahit, di ba, 11, hindi mo nahabol yung 9 o'clock. Yung 1 hour mo, 11 to 12, before 12 midnight, may beauty rest ka pa rin doon. Basta 1 or 2 hours before 12 midnight, ayun, nakakaganda po yun. No? Okay, alam nyo na dapat kung anong oras kayo natutulog. Eto naman, Doc, natanong rin sa akin to minsan ng pamangkin ko eh. Ilang beses naman daw po ba dapat talaga mag-toothbrush, ano? Kasi sa commercial may naririnig tayo na yung 3 times a day, di ba? Dapat nagtututbrush. At least, so it can be more. So at least 3 times a day. Kasi, kung may mga merienda ka pa, dapat mag-toothbrush din after merienda. Pero wag na hong dadalang pa sa 3 times a day. Because 10 minutes after we ate, tirya ho, ano na dyan, medyo buhay na siya, maninira na ho siya ng ipin and others. And another thing, kadalasan ho kasi yung ipin na o-overlook natin. Nagpapagamot tayo ng ibang part. Minsan nakalimutan natin yung ipin natin. May tooth decay tayo. Tapos may mga ipin tayong walang kapares sa itaas or sa baba. Mali po yun. Kailangan lahat yan puno. Mamamali ho ang bite ninyo. Which is yan ho ang kadalasang cause ng cervical spondylosis sa leeg natin. Now, especially sa heart attack. According sa pag-aaral ho, dental bacteria. Ibig sabihin ho,
bacteria na galing sa ipin, sa oral cavity, ang isa ho sa cause ng heart attack. So we have to be always clean sa atin pong oral cavity because it might lead to myocardial infarct or heart attack, no? Mhm. Sa pag-inom natin ng tubig, Dok, ano po ba yung sapat para masabi nating masusuplayan nito yung ating katawan at mainam sa ating kalusugan? Kadalasan kasi sanay na tayo sa drink 8 glasses of water a day. Mm. Pero hindi ho lahat ng tao 8 glasses. Merong more, merong less. According ho yan sa laki o liit ng katawan natin. So ang kinocompute ho natin yung weight in kilos. Sa kilos ho, alimbawa 60 kilos kayo, ita-times nyo ho sa 50. Tapos, makukuha nyo ho doon liters. I-divide ninyo sa 250 kasi ang isang baso 250. So yung end number na makukuha nyo is ilang basong tubig ang dapat ninyong inumin sa isang araw. Weight in kilos times 50 divided by 250. Napakadali lamang po noon, no? Marami ho kasing sakit ang nagka-come up pagka ho tubig ang kulang sa katawan. Kasi now, for general sickness na nakukuha ng tao sa lack of water, body pains and allergies. Yan ho ang pinaka-common. Body pain sa kahit na anong parte ng katawan. Sa likod, sa balakang. Kaya pag may mga body pain ho kayo palagi, try to think, baka ho kulang kayo sa tubig. Evaluate yourself, no? Allergies. Tandaan niyo ho, lahat ng nag-a-allergy, kay anong klaseng allergy, mahina ho yang uminom ng tubig. Nung sumulpot, Dok, yung COVID-19, nauso yung pag-take ng mga supplement, vitamins. Okay nga po ba po recommended ang pag-take ng mga multivitamins? Actually, depende kasi sa multivitamins na ginagamit. But of course, ang kadalasang available at mura at readily available sa drugstore is multivitamins na synthetic. So, pagka synthetic ho kasi, ang laman niyan is chemicals like vitamin C. Ang formula ho niyan, synthetic ang mga chemicals niyan to form vitamin C. Hindi ho yung pag natural yung supplement mo, dry up lang yung halimbawa, yung citrus fruits. So, iyon na ho mismo. So, gawa ho siya sa food grade. But isa ho sa pinaka-best na pwede natin gawin at makakapagpahaba ho ng buhay natin, mag-juicing po tayo, no? So, fruits and vegetable, i-juicing nyo po yan. Hindi ho blender ha, juicing. Ang juicing ho, dalawang labasan. Yung isa, puro juice. Yung kabila naman ho, pulp. Ang habol nga ho natin, ba't tayo nag-juicing? Kasi ho, we get live enzymes, which is very good. Makakatulong ho yan sa pagtutunaw ng ating pagkain. And yung mga nutrition ho, like vitamins, minerals, proteins, buhay na buhay ho yung sustansya. Kaya kailangan ho, mainom natin yan ng pa ho siya, fresh na fresh pa ho siya. So kung kailan nyo ho iinumin, sakaya lang kayo gagawa ng juice. So lahat po ng sustansya, daig nyo pa ho ang naka-multivitamins sa pag nag-juicing kayo because it is only 5% that is being absorbed sa multivitamins na synthetic. And 95% ho, hindi na-absorb. Parang useless. Ba't ka pa uminom everyday? Anyway, Doc, naririnig nga rin natin, di ba, na galaw-galaw para iwas stroke, galaw-galaw para hindi agad pumanaw. Paano nga naman po ba natin i-incorporate yung exercise sa ating lifestyle, Doc? Gaano nga po ba kadalas dapat? Actually, it will not consume a lot of time. So, ilaan nyo lang po ang kahit 30 minutes lang. 3 times a week lang po. Pwede na po yun. Kaya lang, ang advice ko, hindi ho basta exercise, okay, no? Pinaka-safe ho, of course, yung mga low-impact exercises, lalo na ho sa medyo nagkakaedad na. So, pag 40, pataas na ho kayo, hindi na ho kayo pwede sa mga tumatalon, nagja-jogging, running, hindi na ho pwede yun. Kasi ang iniingatan po natin yung ating tuhod. So,
madali hong mapunit ang ating kneecap, lalo na ho yung pagtalon. Kasi ho, pag tumatalon tayo, times 10 ho ng bigat natin ang ipinapataw natin sa ating tuhod. And pag napunit na ho yung kneecap nyo, hindi nyo na ho yan maibabalik sa original. So yung lakad nyo ho, kahit ayusin niya ng doktor, hindi na By one set. na ho kasing straight and normal as before. Ika-ika ka na. Yes, at baka malagyan ka pa ng metal sa tuhod Aray. para lang maiayos yung nasira mong kneecap. Mas madali ho yung masira kesa sa balakang natin. How about health prevention that we can do, Doc, or we can consult, 'di ba po, sa inyong clinic? Ano po yung mga procedure na makakatulong po para nga po mas mapahaba pa yung kanilang buhay at mas magmukha pa silang bata? Okay, so aside from doing all those healthy tips, Yes. no, na ginawa nyo na lahat, may isa pa hong kulang. Kailangan nyo ho ang guidance ng doktor. Meron ho tayo sa clinic na napakaganda ho for health prevention kasi ho nangunguna yung vector scan. Siyempre ho, testingin muna natin. Ano ho ba ang mga nagtatagong sakit inside your body? It catches the body before the onset of diseases. So, yun ho ang maganda sa vector scan. Wala ka pang sakit, pero may mali na sa ganong organ mo, sasabihin niya na ho sa'yo. Like example, diabetes. Ang blood test mo normal pa, pero sa vector scan, sasabihin sa'yo may diabetes ka na. Bakit ganon? After few months po, makikita mo magkaka-diabetes ka na. So, ibig sabihin ho, mas maaga siya. And yun ho ang gusto natin as a person for health prevention kasi pangit ho yung kung kailan may simptomas na kayo, saka pa lang kayo magpapagamot. Because 50% already happen pagka ho may simptomas na tayo. So, nauuhaw ka na, lagi ka ng gutom, laging uhaw, kasi pala may diabetes ka na. So, maganda ho yung pre-diabetes ka pa lang, papunta ka pa lang doon, pero nalaman mo na. So, hindi ka na ho mauuwi sa diabetes kasi nag-control ka na ng sugar mo, inayos mo na yung lifestyle mo. So, vector scan can catch diseases before magkaroon ng symptoms. So, makikita nyo ho lahat. Circulation, kung may lahi ho kayo ng cancer, lahi ng mga baradong ugat, makikita nyo ho lahat yan. Pati na ho parasite, lahat ho ng allergens and chemicals, makikita nyo po yan. And ang accuracy niya po more than 90%. Now, detoxification and blood cleansing program, so lilinisin ho ng detox ang basic organs like colon, basurahan ho natin ang katawan, 2 filtering machine which is the liver and the kidney, plus yung 2 cause ng sakit which is germs and mga chemical na na-absorb po natin since nung nabuhay ho tayo, makikita ho natin lahat yan. And malilinis ho lahat yan, plus of course pati ho ugat. Yung blood cleansing ho natin, injectable po yan, lilinisin po ang katawan, papatayin ho lahat ng mikrobyo, tatanggalin lahat ng chemicals, mahahydrate po yung body. So in short, yung circulation nyo ho, gaganda ho at babalik sa normal. Kung may mga bara-bara ho kayo sa ugat, mai-improve ho yan ng ating blood cleansing. So in 1 hour po, dapat 7 times bumabalik ang ating dugo from head to toe. But pag may mga bara ho kayo, hindi na ho magagawa ng body yan. But blood cleansing, ibabalik niyo ho yan sa normal. So, prevention ho is better than cure, di ho ba? So, kaya yun ho maganda nating gawin, no? For those who are interested, Doc, na mag-avail po ng ganitong klaseng programa or services, ang inyo pong clinic address once again, hotline number, and social media account, Doc. Okay, so we are at Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. Our hotline 8546-9412, 0922-875-2899, and 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899, and 0919-995-6168.
Paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Thank you so much, Dr. Irene Lim, and keep safe always. God bless po. Keep safe, God bless, and good night. Para sa mga gustong magmukhang bata, humaba ang buhay, alam niyo na po ang sekreto. I-apply po ang mga healthy tips na ibinahagi sa atin ngayon ni Dr. Irene Lim. Maraming salamat po, Luzon, Visayas at Mindanao. Inyo rin pong nakasama Elanie Bensal para sa tuloy-tuloy na pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.